Isiniwalat ni Jordan Heading ang kanyang estado hindi lamang sa PBA kundi maging sa Gilas, Pilipinas. Mga player ng Gilas na sina AJ Edu at Kai Soto pasok sa number 1 at number 2 spot base sa inilabas na stats ng B-League. At ang bagong head coach ng New Zealand sinasabing mabibinyagan sa pagharap ng Tall Blacks sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Minsan ang kinausap ni Coach Tim Cone si shooting guard Jordan Heading para tulungan ang Gilas Pilipinas sa kampanya nito sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Pero bunga ng commitment nito sa strong group athletics kasama ang ilang pansariling issue, hindi na paunlakan ni Heading ang Gilas Pilipinas. At nang makausap ng media ilang araw na nakalilipas, tila wala pa rin kasiguruhan ang kanyang kapalaran sa larangan ng basketball. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jordan Heading sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Hopefully, I can work on something now. O naman, maayos na Liga PBA. Gustong-gusto kong maglaro dito eh. Kaya tingnan siguro natin kung ano mangyayari. May ilang mga pag-uusap pero terapirma pa rin ang may karapatan sa akin eh. Kaya siguro iiwan natin yan dyan. So guys, naganap yung interview kay Jordan Heading nung Sunday. Game 1 po yun ng finals dito sa PBA Governors Cup kung saan natalo ang Barangay Ginebra, di ba? Kung ako tatanungin talaga, sobrang sayang si Jordan Heading. Maganda kasi kalibre niya eh. Kaya pwede siya sa Gilas. Anyway, sa ngayon kasi, base na rin sa kanya, gusto niya maglaro sa PBA. Ang problema, nasa terapirma pa rin ang karapatan kung papasok sa liga o hindi. Ibig sabihin, hindi pa rin siya pwedeng makipagnegosasyon sa ibang ball club. Kailangan terapirma muna. Sabi niya may pag-uusap pero sa tingin natin parang wala pa rin patutunguhan yun eh. Bitin pa rin base sa sagot niya sa interview ng media. Kung maganda yung naging usapan nila dyan, malamang may ilalabas na magandang balita yan. Pero wala pa rin eh. Pero mahalaga siguro doon is nagpaparamdam siya sa PBA. Indikasyon na willing siyang pasukin. Depende na lang siguro sa desisyon ng terapirma or sa magiging usapan nila ng terapirma. Pero bago tayo magpatuloy, may ilang bagay lang tayong gustong i-share sa inyo guys. Pamilyar ka rin ba sa trading? Kung oo, may magandang balita kami para sa iyo. Nakita kasi natin itong pocket broker na ginagawang napakadaling mag-trade kahit na baguhan ka pa katulad ng iba. Pakita ko lang sa iyo 3 simple steps na ginamit nila para kumita ng $100. Una, dinownload nila yung application at nag-register. Pangalawa, nag-open sila ng kanilang pinakaunang transaction. And pangatlo, naghintay lamang sila ng konting oras. Ayun, pumasok na yung $100. And who knows, kung susubukan mo ngayon, pwedeng maka-earn ka pa ng mas malaki dyan. Huwag mo lang kalimutang gamitin ang ating promo code na PLAYOF100. At andito nga pala yung ating mabilisang trading tip para sa'yo. Bago ka mag-place ng kahit na anong trade, palaging gamitin ang Pocket Broker's Candlestick Chart para makita mo yung trend. Halimbawa, kapag nakita mo ang 3 birding candlestick sa isang row, madalas itong nagsasad ng pataas na trend. Kaya maaaring magandang time na yon para mag-place ka na ng call option. Honestly, nakakatulong ang mga ganitong maliliit na tip para makagawa ng desisyon at mapataas ang tsansang magtagumpay. At kung handa ka na magsimula ng trade, mabilis lang yung setup. Yung registration process sa Pocket Broker, napakabilis niyan. Pwede ka mag-sign up gamit ang iyong email, Google, or Facebook sa pamamagitan lang ng isang click. At nga pala, may special treat kami para sa iyo. Gamitin mo yung promo code na PLAYOF100 kapag nag-sign up ka na at makakakuha ka na ng bonus sa una mong deposit. Mahusay na paraan to para makapagsimula ka with a little extra boost. At kapag oras na para mag-withdraw ka, sakop ka ng Pocket Broker na maraming secure options. Kaya bank transfer, e-wallet, or kahit cryptocurrencies pa yan. Kaya mong i-access ang iyong pondo ng mabilis at madali. Walang komisyon yan sa withdrawals. May 24/7 support at higit sa lahat 130 asset na nag-aalok ng hanggang 92% yield kabilang ang currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies available sa lahat ng oras. Pocket Broker ang platform na kailangan mo para magsimulang kumita ngayon. Huwag sayangin ang panahon ha. Tiyaking nasilip mo yung Pocket Broker. Magrehistro sa pamamagitan ng ating link sa description at huwag kalimutang gamitin ang promo code na PLAYOF100 para sa bonus. So dinig din natin, natanong din siya tungkol sa Gilas Pilipinas pero base sa kanyang pahayag, parang wala pa rin patutunguhan yun eh. Nasabi niya kasi na busy yun si Coach Tim Cone kaya tingnan na lang daw sa mga darating na panahon. So ibig sabihin, walang nagaganap na negosasyon tungkol dyan. Ganun lang kasimple yun. Kung tila walang kasiguruhan ng galaw ni Jordan Heading sa PBA at Gilas Pilipinas, nananalasa naman ngayon si Kai Soto at AJ Edu sa Japan B-League. Sa inilabas na stats ng nasabing liga, makikitang magkasunod sa number 1 at number 2 spot ang dalawang Gilas player. Narito ang report. Tutukan natin ang inilabas na stats ng B-League sa kanyang official Instagram account. Okay, so siguro tingnan natin ang inilabas ng B-League. Kung nakikita nyo sa kanilang Instagram account,
nangunguna si AJ Edu sa pagsupalpal sa mga kalaban. Meron siyang 1.7 blocks per game. Sa kupunan po siya ng Nagasaki Velka. Sumusunod sa kanya si Kai Sotto ng Kosigaya Alphas na merong 1.4 blocks per game. Actually, given naman na yun. Dapat lang talaga ganito yung mangyari. Sila yung mangunguna sa departamentong yan. Kasi nga matatangkad sila, di ba? Pero ang sinasabi kasi natin dito is malaki yung magiging impact nito sa nakatakda nilang pagharap dito sa New Zealand. Ngayong November po yan para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Moral booster po to. Matatranslate kasi nila to sa bakbakan eh. At hindi lang yan ang magandang nangyayari ngayon kay Kai Sotto. Sa ngayon kasi, nananalasa rin siya sa scoring. Ilang beses na siya nagtala ng double-digit na performance sa nasabing liga. Sa ngayon, may average si Kai Sotto na 14.4 points and 10.8 rebounds per game po yan. Yung rebounds niya, kung nakikita nyo, nasa third spot pa rin po siya sa per game category, no? Kung titignan nating mabuti, maganda talaga to para sa paparating na kampanya ng Gilas. Hindi kasi biro ang sasagupain nilang Tall Blacks or yung New Zealand. Malimit kasi talo Gilas doon. Kaya malaking bagay yung mga tinatala nilang statistics or yung performance nila dito sa B-League. Magagamit kasi nila yan sa laban ng pambansang kupunan. Tapos kasama pa nila ngayon si AJ Edu. So makikita natin talaga sa November ang magandang laban sa Asia Cup qualifiers. Habang magandang ipinapakita ni Kai Sotto at AJ Edu sa kanilang kupunan sa Japan na posibleng maging malaki ang magiging impact sa kampanya ng Gilas ngayong November, sinabi naman ng FIBA na mabibinyagan sa laban ng Gilas ang bagong head coach ng New Zealand na si Jude Flavel. Narito ang paglalahad ng FIBA. Tutukan natin ang FIBA sa FIBA.basketball. Si Coach Jude Flavel ang pumalit sa kupunan ng New Zealand na nanalo sa unang dalawang laro nito sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Mabibinyagan siya bilang coach ng Tall Blacks laban sa Pilipinas na katulad nila ay wala pa ring talo sa dalawang laban ngayong November 21. Okay, so binyagan talaga yon. Acid test to sa kanya, di ba? At syempre malalaman natin kung paano magre-respond ang kupunan ng Gilas Pilipinas sa sandaling magharap na sila dito sa atin sa Pilipinas. Kung di tayo nagkakamali, gaganapin yan sa Mall of Asia Arena. Kaya doon sa mga wala pang ticket na kagaya natin, pwede na po kayong bumili sa smtickets.com. Alam nyo, base sa mga kaganapan, yung pagpapalit ng coach ng New Zealand at ang pagiging healthy ng ilan nating Gilas players, pwede talaga nating sabihin na magandang laban na makikita natin dito ngayon. Buong-buo na kasi Gilas maliban siguro kay Jamie Malonzo na wala pa rin kasiguruhan kung papasok ba siya o hindi. Sa tansya natin, mas magiging magandang balasa ngayon ni Coach Tim Cone sa players. Andyan na kasi si AJ Edu, so nadagdagan tayo ng produktibong big man. Bukod kay AJ Edu, andyan na rin si Scottie Thompson na dati wala sa lineup dahil sa injury. Kaya tingin talaga natin, bakbakan na to. Tapos pareho silang walang talo. Kaya habulin nila pareho na maging 3-0 or maging malinis yung kanilang kartada. So guys, maraming salamat.